Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong article sa balita ng Manila Bulletin, Tungkol ito kung nasaan si Congressman Saldico. Title, House Spokesperson Francis Abante, di ko alam kung nasaan si Saldico. Wala? Nawawala si Congressman Saldico. Ito. Walang impormasyon si House Spokesperson Attorney Francis Abante patungkol sa kinaroroonan ni Ako Bicol Party List Saldico sa isinagawang balitaan forum ng Manila City Hall Reporters Association nitong Biyernes, Agosto 29. Inosisa kay Abante kung pumapasok ba sa kamara si Ko sa kabila ng patong-patong na isyong kinakasangkutan nito. Sagot, wala po akong impormasyon tungkol dyan. Ano ba yan? Spokesperson ng kamara, hindi mo... Ay, nako. Matatandaan ang naungkat sa unang budget hearing ng Kamara ang 2025 National Budget Small Committee Report na hinahanap ni Navotas City Lone District Representative Toby Chanco kay Ko. Okay? Bukod dito, naugnay din si Ko sa SunWest Group of Companies na kabilang sa 15 contractor companies na pumaldo o mano sa flood control projects batay sa impormasyong isiniwalat mismo ng Pangulong Marcos Jr. Ito na, maging ang pamangkin niyang si Claudine Ko na anak ni dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Ko ay naging sentro din ng kontrobersya matapos mapuna ang maluho nitong pamumuhay sa gitna ng patuloy na investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Si Ko ay dating chairman ng House Committee on Appropriations na kalaunan ay nagbitiw sa posisyon dahil sa kalagayan umano ng kanyang kalusugan. Samantala, nakatakda namang magsimula sa September 2 ang formal na pagsisiyasat ng House Infrastructure Committee o Infracom kaugnay sa korupsyon sa likod ng proyektong pipigil sana sa pinsalang dulot ng baha. Okay, so may mga balibalita kung nasaan na nga ba si Congressman Saldico. Matagal nang umuugong ito sa social media na bakit hindi siya mahanap. Kasi napaka-importante yung kasagutan, yung hinahanap na small committee report para sa 2025 national budget. Sabi ni Congressman Toby Chanco, naglolokohan lang tayo, sabi niya, na may transparency daw ngayon ang budget process 2026. Bago tayo pumunta sa 2026 budget, alamin muna natin anong nangyari sa 2025. Bakit ang daming naisingit na mga pork barrel? So, nasaan? Walang makasagot. Pati yung bagong chairman ng Committee of Appropriation, si Congresswoman Swansing, na will get back to you sooner because this is non-internal matter. Sabi naman ni Congressman Chanco na, paano internal matter na this is public fund? It's a public record. Ipakita ang small committee report. Up to now, wala pa rin. Pati ang makasagot lang daw dyan si Congressman Saldico. So, nasaan na siya? Nandito pa ba sa bansa? O nakalabas na? So, nakakalungkot na balita. Bakit sila nagtatago? And then, ito na nga. Hindi pa natatapos yung kontrobersya sa small committee report. Pumapil na naman ang pamangkin na Claudine Ko
nakakadismaya yung kumakalat ngayon na video sa Facebook Reels. 759,000 pesos isang kainan lang. Kaya pati na si NBA NBA star Jordan Clarkson umalma na. Sabi niya, kaya pala mataas ang kaltas sa sweldo ko sa Gilas nung naglalaro ako sa Gilas dahil may scholar kami, pinapaaral namin ng mga anak ng mga politiko at mga kontraktor. Okay? So, ito, mayroon din akong nabasang post. Itong si Deputy Speaker Ricardo Puno. Sabi niya, yung problema daw sa mga budget insertion, o sa mga flood control project, sa mga palpak, wala daw problema sa mga kongresista. Ang problema daw, DPWH. Kaya kailangan ng overhaul. I respectfully disagree. Hindi lang DPWH, kundi ang problema nandyan sa tatlo. Tatlo sila na triangle of trinity of corruption. Ang politiko, ang DPWH, at ang kontraktor. Pag nagkaintindihan ng mayan, yun na. Ito na ngayon, nangyayari sa ating bayan na talamak ang korupsyon. Mabuti ngayon at ang Pangulo, naglunsad siya ng isumbong sa Pangulo. So, ang dami nang nagsusumbong doon, nagsusulputan na. Pati mga netizens naman, sa kanilang lugar, yung makikita nila na palpak na flood control project, ayun, i-post na rin sa social media. Kaya, hindi na sila, hindi na sila makatago. So, salamat sa mga efforts ni na Senator Ping Lacson, ni na Mayor Benji Magalong, mga kasama niyang mayors na maingay, na nagdedemand ng accountability, transparency at justice sa mga palpak na flood control projects na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Paglista, pwede.